Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Bago at aspaltong track oval ng Kidapawan City Eco Park sisimula ng gawin. Narito ang report mula kay Lloyd Kedzuwasay. Moderno at makabagong track oval ang gagawin sa pamosong Eco Park na tagpuan ng mga sports enthusiasts na matatagpuan sa Barangay Magsaysay, Kidapawan City. Nito lang September 22 ay sinagawa ang groundbreaking para sa pag-aspalto ng running track oval, gayon din ang track waters drainage system na nagkakalaga na mahigit sa 12 million pesos. Tatawagin ang proyekto ng Kidapawan City Sports and Recreation Complex kung saan ang mga malalaking sports events ay dito na idadaos sa mga darating na mga taon. Mismong si City Mayor Attorney Paulo Evangelista kasama ang mga city councilors at mga department heads ang sumaksi sa isinagawang groundbreaking. Maliban sa mga nabanggit na opisyal, sumaksi din ang mga residente ng Kidapawan na nagja-jogging at nag-ehersisyo sa lugar. Katuparan na rin ito sa pinangako ni Mayor Pau na i-develop ang Eco Park upang magsilbing training facility ng mga atletang Kidapawenyo at host venue na rin ng mga sporting events na idaraos dito sa lungsod ng Kidapawan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan, Lloyd Kedzuwasay ng City Information Office. Kainang pamilya mahalaga day, ipinagdiriwang ng mga Kidapawenyo. Narito ang report mula kay Leo Omban. Hindi lamang ngayon, kundi sa lahat ng pagkakataon ay laging bigyan ng oras ang pamilya. Ito ang naging mensahe ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa mga kawani ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Kasunod ito ng deklarasyon mula sa tanggapan ng Pangulo para sa pagsuspinde ng working hours sa ganap na launa ng hapon nitong September 22, 2025 para sa pagdiriwang na rin ng 33rd National Family Week. Binigyan din ng alkalde ang importansya ng pamilya sa kahit sino man na lagi mong makakasama sa kasayahan man o kalungkutan. Gayon din sa mga positibo o negatibong pangyayari sa inyong buhay. Inihalin tulad niya rin ito sa mga lingkod bayan na nagsilbi sa mga mamamayan at hinihintay ng kanilang pamilyang makauwi upang makasabay sa hapagkainan. Ang selebrasyon ng bawat pamilyang Pilipino sa nasabing pagdiriwang ay patunay na kahit kailan ang pagmamahal ng mga Pilipino sa kanilang pamilya ang pinakamatibay na pundasyon ng bawat individual. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Leo Umban ng City Information Office. Matibay na samahan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan. Hangad ng Luntiang Palaro 2025. Narito ang report mula kay Mutosela Ocalenia. Hindi lamang nakasentro sa galing, liksi at kasanayan sa larong Pinoy at sports event ang naipapakita sa Luntiang Palaro 2025, kundi maging ang matibay na samahan ng mga lingkod bayan. Nitong Biyernes, September 19, 2025, ay formal na binuksan ang nasabing palaro na pinangunahan ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kidapawan City Gymnasium. Nakatipon sa City Gym ang mga empleyado ng City LGU kasama ang mga representante ng Kidapawan City PNP, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, gayon din ang mga miyembro ng Liga ng mga Barangay. Nasa 13 teams ang magtatagisa ng galing sa mga friendly sports competition hanggang sa mahirang ang kampyon sa darating na mga linggo. Ang aktibidad ay mahalaga para sa lokal na pamahalaan dahil simpleng paraan ito upang mas lalong mapagbuklod ang samahan ng bawat empleyado, maging ang kanilang pagkakaibigan at relasyon kahit pa man sa kanilang pagkakaiba. Ang masaya, nagtutulungan at nagkakaisang lingkod bayan ay mas nagiging epektibo at nagagampanan ang kanilang mga tungkulin sa pagbibigay serbisyo sa mga Kidapawenyo. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Mitosila Ocalenia ng City Information Office. Larong Pinoy muling binuhay sa sports activity ng Kidapawan City Government. Narito ang report mula kay Lawrence June Madeloso. Hindi nasusukat sa ranggo, posisyon at katungkulan ang sayang hatid ng muling pagkabuhay sa mga larong Pinoy sa Luntiang Palaro 2025 na pinangunahan ng Kidapawan City LGU. Nitong September 19, 2025, binuksan ang palaro para sa mga kawani ng lokal na pamahalaan, gayon din sa mga partner agencies nito at mga barangay officials. Tila naging break ito ng bawat isa mula sa deadlines, hectic schedules at iba pang mga nakasanayan na nilang gawin
tuwing oras ng trabaho sa opisina man o sa mga barangay. Ang nasabing palaro ay larawan ng pagka-Pilipino ng mga taga-Kidapawan mula sa pagpapakita ng pagtutulungan, pagsasaya at pagkakaisa para magtagumpay ang kanilang grupo. Dito rin nasusukat ang pagiging sports ng mga nakilahok na masayang tinatanggap at sinusuportahan anuman ang naging resulta ng kanilang kompetisyon. Sa mga susunod na linggo ay iba't ibang sports competition pa ang nakatakdang pagtatagisan ng galing ng mga City LGU employees. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Laris Jun Madilozo ng City Information Office. Pagkakaibigan at inspirasyon nabuo sa kakatapos lang na National Milo Marathon dito sa Kidapawan City. Tunghayan natin ang report. Makaraan ang 21 taon, muling isinagawa ang National Milo Marathon sa Kidapawan City na dinaluhan ng mga runners mula sa iba't ibang bahagi ng Cotabato at mga kalapit na probinsya. Magkakaiba man ang pinagmulan ng mga kalahok, iba-iba man ang kanilang saloobin, ang manalo at makuha ang medalya, hindi rin maipagkakaila na may nabuong samahan at pagkakaibigan sa mga sumaling runners. May mga pagkakaibigang nabuo habang magkasabay na tumatakbo, pagkakaibigan na sumibol dahil lang sa isang kaibigan na nagpakilala rito, at higit sa lahat, pagkakaibigan na nauwi sa pagpapalitan ng numero ng telepono. Pinatunayan ng National Milo Marathon na magkakaibang lugar man ang pinanggalingan, magkakaiba man ang relihiyon at paniniwala, nagkakaisa ang mga runners hindi para sa karangalan, kundi sa isang pagkakaibigang nabuo sa pamamagitan ng pagtakbo. At kung may nabuong pagkakaibigan, mayroon ding mga runners na nagbigay inspirasyon at pag-asa. Pinatunayan ng ilang mga persons with disability na ang kapansanan ay kailanman hindi hadlang para makiisa sa nasabing fun run. Patunay nito ang isang high school runner na kahit iisa lang ang mga kamay ay taas noong tumakbo sa mga lansangan ng lungsod. Hinangaan ito ng mga runners at kahit pa nga sa mga nanunood lang dahil sa kabila ng kapansanan ay hindi nawala ng pag-asa at higit sa lahat tiwala sa kanyang sarili. Pinatunayan din ng marathon na walang pinipiling edad at kailanman ay walang diskriminasyon. Kahit kasi mga medyo may edad na ay sumali. At syempre, hindi din mawawala ang partisipasyon ng LGBT community. Sa pangkalahatan, ang nasabing Milo Marathon ay isinagawa sa Kidapawan City nitong September 21, 2025 ay maituturing na convergence sa mga runners na mayroong puso, liksi at may pagmamahal. Sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizal Veliote ng City Information Office. Pamilya at kabataan tumakbo para sa malusog na isipan at katawan. Tunghayan natin ang report mula kay Von Clark Herrera. Ang marathon ay hindi lamang pagpapalakas ng pangangatawan, kundi pinapagtibay din ito ang relasyon ng isang pamilya. Napatunayan ito sa katatapos lang na National Milo Marathon 2025 Kidapawan Leg, kung saan pamilya at magkakamag-anak ang tumakbo at nakiisa. Katunayan, nasungkit ng magkapamilyang Ralph Lebrillo, John Mike Fernandez, Neil Brian Asotigue, Jovel Ramento at Prince Carl Lacro ang champion family matapos sabay-sabay nilang maabot ang finish line. Bakas naman sa mukha ng mga lumahok lalo na ng mga chikiting ang tuwa nakasabay sa pagtakbo ang kanilang nanay at tatay sa marathon. Karanasang tumatak at nagpaiwan sa alaala ng mga magulang sa kanilang kabataan na kasalukuyang gusto ding iparanas ang kaparehong gunita sa kanilang mga anak. Nakiisa din sa pagsulong ng matatag na pangangatawan sa mga kabataan ang mga paaralan ng lungsod matapos pinayagan ang paglahok ng kanilang mga estudyante. Nanguna ang Kidapawan City National High School bilang may pinakamalaking delegasyon sa marathon na sinundan naman ng Kidapawan City Pilot Elementary School at Notre Dame of Kidapawan College. Tinatayang nasa mahigit kumulang 3,000 katao ang tumakbo sa marathon. Gayunman ay bakas ang disiplina sa mga ito. Sa kabila kasi na halos mapuno ng mga runners ang mga kalsada, kapansin-pansin na wala halos basura na kumalat. Patunay na ang mga sumali ay likas na pinahahalagahan ang kalinisan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Von Clark Herrera ng City Information Office. Police personnel sumailalim sa proficiency firing exercise. Narito ang report mula kay Jalaika Kate Ganansyal. Upang mapanatili at mapahusay pa ang kasanayan ng paggamit ng armas ng mga police personnel, ay isinagawa ang proficiency firing nitong Biyernes, September 19, 2025 sa New Corella, Poblacion, Makilala.
Kabilang sa mga nakiisa sa aktibidad ay ang Kidapawan City PNP, City Government of Kidapawan at Cotabato Pistolers Gun Club. Nitong araw ng Lunes, September 22, binigyang pagkilala ng City LGU ang mga nakilahok na may high hit rate. Ito ay matapos na naipamalas ang kanilang angking husay at galing, hindi lang sa paghawak, kundi maging sa paggamit na rin ng kanilang baril. Champion si Police Corporal Hilbert Okoy, first runner-up naman si Police Corporal Christian Carl Ansing, habang second runner-up naman si Police Chief Master Sergeant Jovan A. Mapandi. Sa woman category ay itinanghal na champion si Police Corporal Lorelai Labitad. Maliban sa mga ito, ay pinarangalan din ang mga range officers na miyembro ng National Range Officers Institute na sina Renato Ramo, Zirian Pimentel, Leo Jan Hinos at June Hacolbe Jr. Ito ay bahagi ng patuloy na pagkahanda ng kapulisan at lokal na pamahalaan upang mas mapabuti ang kanilang serbisyo sa komunidad. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jerica Kate Ganachal ng City Information Office. Let exams maayos na naidaos sa Kidapawan City. Narito ang report mula kay Limuel Macap. Maayos at mapayapa sa pagkalahatan ng buong araw na Licensure Examination for Teacher or LED na isinagawa sa mga malalaking paaralan sa Kidapawan City nitong nakaraang araw ng linggo, September 21, 2025. Madaling araw pa lamang ay tinuyod na ng mga tauhan ng Kidapawan City PNP ang mga paaralan tulad ng Kidapawan City Pilot Elementary School, Kidapawan City National High School at Daniel Cruz National High School upang matiyak ang seguridad ng mga LED teachers. Isa kasi ang Kidapawan City sa napiling maging testing centers ng taonang data buong bansa. Tunubantay din ang mga PNP sa tulong ng mga barangay peacekeeping action team members habang ginagawa ang pagsusulit. Ang ilan sa kanila ay nagpalipas na rin ng gabi sa mga testing center upang mabantayan ang mga kagamitang gagamitin sa pagsusulit. Nais kasing tiyakin ng Kidapawan LGU na nasa maayos at ligtas na kalagayan ang mga kumuha ng pagsusulit, lalo pa at karamihan sa mga ito ay mula pa sa iba't ibang bayan at lalawigan ng Rehiyon 12 maging sa Davao Region. Samantala, kumita din ang mga inns and hotels sa lungsod dahil punuan ang mga ito ng LED takers mula sa iba't ibang bayan na piniling mag-overnight stay bago ang pagsusulit. Natuwa din ang mga tricycle drivers dahil tumaas ang kanilang kita dahil mayat maya ang hatid nila na mga mag-i-exam sa mga testing centers. May iilan ring naglibot sa mga pamilihan sa lungsod at tinayo ang Kidapawan City Plaza at City Hall. Maging ang maliliit na kainan at mga fast food chain store ay kumita din dahil sa dami ng mga kumain sa kanilang mga establishmento. Para sa Luntian Kidapawan Report, ako si Limuel Macatol ng City Information Office. City Government of Kidapawan nagbahagi ng kasanayan sa ease of doing business sa mga LGU sa Soc-Sargent. Narito ang report mula kay Rachel Abella. Isa sa mga pangunahing isinusulong ng lokal na pamahalaan ay ang pasimplehin at gawing automatic ang mga proseso ng gobyerno sa publiko upang mabawasan ang red tape at magkaroon ng mas maayos na kapaligiran sa paglago ng mga negosyo at mamamayan. Mga bagay na nakapaloob sa Ease of Doing Business o EODB, isang balangkas at reforman ay pinapatupad ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan, partikular na sa pagpoproseso ng mga requirements ng mga namumuhunan at negosyante sa lungsod. Dahil sa mahusay ng pagpapatupad ng City LGU sa nabanggit, ay naimbitahan itong ibahagi ang mga kasanayan nito sa mga LGU ng Soc-Sargent Region sa isinagawang EODB Forum ng Department of the Interior and Local Government o DILG, katuwang ang Bureau of Local Government Development nito lamang September 16, 2025 sa Greenleaf Hotel, General Santos City. Itinampok sa nasabing forum ang best practices ng Business Permit and Licensing Office o BPLO at Office of the Building Official o OBO, particular na ang Automated Business Permits and Licensing System at Building Permit and Certificate of Occupants ng City Government of Kidapawan. Ginawaran naman ng DILG 12 at BLGD ng plake ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng Kidapawan dahil sa ibinahagi nito sa mga kapwa LGU upang mas mapahusay at mapadali ang pagsasagawa ng proseso sa kani-kanilang mga nasasakupan. Para sa Luntian Kidapawan Report, ako si Rachel Abella ng City Information Office. At yan ang tampok na balita sa linggong ito. Kasama si Lawrence June Madeloso sa kamera. Ako si Rizal Vellote mula sa City Information Office.